Today we're unpacking a foundational moment in the Bible. Hebrews 1 verses 1 to 2. Why does this matter for our faith today? Let's jump in. Long ago God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but in these last days He has spoken to us by His Son. These opening lines bridge the Old Covenant and the New, showing how God's revelation moves from scattered messages to the living Word. First, past methods versus final message. God spoke through prophets and dreams. Now He speaks through Jesus, the Son who embodies the Father's heart. This isn't just a change in style, it's a change in relationship. Jesus is appointed heir of all things, and through Him God made the universe. That's cosmic scope. Jesus isn't distant. He's the creator and rightful heir, central to everything God has made. So what does this mean for us? It invites us to center our faith on Christ as the revealed God, and to listen for His voice in Scripture, prayer, and everyday life. Jesus speaks with authority. He is the living revelation. If you're new here, thanks for watching. Like, subscribe, and hit the bell for more Hebrews Big Picture videos. Kulang taon naton, i-review naton, jutay, ang aton nagligan. Ngagitunan naton, ang mga encounter sa mga ancient fathers of faith, mga propeta, giano nila kag anong natabo sa dira nga ang Diyos nakikita sa ila. Kag dayon, allow me to read jutay sa aton pag-review sa aton nagligan. From the start of this letter, the writer shows that God is real and active. Palakpakan na ito na Ginoo. Tandaan na ito, we are serving, nag-aalagad ta sa Diyos nga, hindi lang siya kay totoo. Hindi lang siya kay gitawag niya tuod, kundi aktibo gid siya. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, ining pagkamatuod niya, kung hindi naton ma-experience yan ang iya pagkaaktibo, hindi ta kapadayon sa pag-alagad sa iya. Kagdayon, God often spoke to the Hebrews in the past. He spoke to them in a different ways. Padayon nun ta? God gave them dreams. Ang Ginoo naghatag sila sing mga dalamguhanon. Like for instance, kay Joseph, sent angels to bring His word and use events to teach His people. Tungod kay ang Diyos siya nga itong gialagad, omniscience, the all-wise God, kung hindi ka kaintindi, mag-create siya sing events and circumstances sa imo kabuhi, agud maintindihan mo nga He is real and active. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, He gave them His laws and taught them by the prophets and from our ancient fathers of their faith. Gihatagan ta niya sing kasuguan. Amuna ang mga 70 Adventists padayon nag-uyat sa kasuguan nga gihatag sa Dios. Number 1 is the moral laws nga diin embodied sa napulo kasugo, ceremonial, burnt offering, kagdayon law of health. Kagdayon kung padayonon tani, He spoke to all kinds of men and women. For example, ato ninahisgutan, ang encounter ni Moses dito sa burning bush. Exodus Kapitulo 3. Elijah, the prophet who ran away from an angry queen, heard God in whispers. Ato na nina tunan sa unang hari 19:12. Kagdayon, Isaiah heard God's voice when he saw Him sitting high above all of kings. Si Isaiah ato na ni natunan nga nakita ni ang Dios nga din dira sa pinakataas nga trono sa universe. Isaiah chapter 6, 1 up to 8. Abraham invited the Lord and served Him. Iya giimbitar ang Dios. Iya gipakaon ang Ginoo. According sa Genesis chapter 18. God did not speak all the time, and He did not show what He was really like at any one time. Kung padayonon na ton,
He chose men and women to show them something of Himself to pass on to us. Amo nga nagtuon kita sa mga tao nga nakikita sa Dios, sa mga tao nga naka-experience sa ila encounter sa Dios, kay imo makita what happened to them. There is a possibility that it will happen also to us. Matabo po ni sa aton. Ang tag-iya sa ila kabuhi, kag ang tag-iya sa aton kabuhi, isa lang ka Dios. Amo na nga ang gitawag Amos Kapitulo 4, versikulo 12, prepare to meet thy God. Amo na nga ginatun-an naton. God spoke to these people a long time ago, and what He showed to them is in the Old Testament. Dahil kung padayon na naton, the last book in the Old Testament, the book of Malakay. Kung lang taon nimo, ang imo Biblia, may libro na sa Malakay. Katapusan na nga libro sa gitawag daan nga katipan. Kung imo tan-awon diri, halin sa libro sa Malakay, kung imo lang taon ang gitawag sa Malakyas, makita nimo diri nga di nagsunod lang ni sila ang bag-o nga kasugtanan. Pero kung imo tan-awon 400 years, 400 katuig ang kalang halin sa libro sa Malakay pakadto sa pagsulat sa Mateo nga libro. Gitawag ni siya, many theologians called it the silent years of Jewish history. Waay propeta. Ang ari sa sining 400 katuig, kasaysayan lang. Waay na nakighambal ang Diyos. Tungog kay may gipreparar ang Diyos nga ihambal, sobra pa sa propeta, sobra pa sa mga aton mga ancient fathers, dira siya bugtong anak na si Kristo Jesus. Kakon padayon nun tayo tayo. Allow me, gusto na ko nga maintindihan tani. It's prophet. Ang kasi propeta nga imo mabasa di sa Biblia, present only a part of God's revelation. Parte lang. Kung magsiling kasi Abraham nakik-encounter sa Dios, ang imo makita ang generosity kag ang hospitality. Kung gitawag iya, kung basahon nimo ang encounter ni Elijah sa Dios, imo makita ginindukar sa Dios nga hindi kung kaisa daw bagyo mag-abot ang Dios sa imo kabuhi. Kung kaisa daw hindi linog ang Dios mag-abot sa imo kabuhi. Kung kaisa mag-abot sa imo sa whisper and sweet small voice. Parte lang. Gitawag kung magkanto ka sa kay Habakuk, parte lang ang iyan na intindihan sa Dios. Nga din gipaintindi sa Dios, kay ang iya pamangkot nga ang Dios imo makita gamhanan, balaan, nga gitugtan niya ang malaot nga maghari sa sini nga kalibutan. Kaginsabat siya sa Dios, parte lang. The full revelation of God. No one in them could present sa mga nakapakikita sa Diyos. Abraham, Jacob, Elijah, Moises, parte lang sa revelation ang ila na dawat. Nga, the full revelation of God is not found in the prophets. Kung mamangkot ka, the full revelation of God, hindi mo ni makita ang fullness sa revelation sa Diyos, sa kabubuton sa tao. Hindi ni mo makita na sa mga gitog, mga ancient fathers. Parte lang ang ilan na hibalan. Mga propeta, tungo kay the full and final revelation. Basahon na to. The full and final revelation of God is found in the person of His Son, Jesus Christ. Palakpakan na to na Ginoo. Balikon ako sa nagbisita ang Mormon sa akong brother tungod kay ang ugangan sa akong brother Mormons, na-convert sa Mormons tungod kay imo makita ang iya bayaw Mormons. Kag ginmotivate si ugangan kag sa iya bayaw nga pabisitahan gid si brother nako. Nakita na kon ang pagka puno sa respeto kag takpulness sa sini nga mga tao. Amo na nga naka-convert sila sing mga tao,
Hindi kay sa ila presentation nga ang ila theological nga stand mayo, kundi the way they approach people. Abot na dito ang akong bayaw ng laba, mabulig pa sila pang laba. Dayon, libot sila sa balay sa akong brother, ilagi kung ano ang needs. To make the long story short, ginalaw sila sa akong brother, kagipatawag ko, kay mo present sila sa ila doctrine. Duha ka misyonero. They presented their doctrine in a very tactful way. Kag ang pundasyon sa ila doctrine, why Book of Mormons? King James Version. Dito sa Kronikas, sa kaagi ni Josaphat, nga diin nakikita ang propeta, kag nagsiling kag Josaphat. Josaphat, tuo ka sa Dios, kag tuo ka sa propeta sa Dios. Amo to ang, kung sa philosophy pa, amo to ang premise. Amo to ang minor premise. Biblical. Dayon, ang ikaduha, imo makita iya, gipasulod na kay si Joseph Smith, ang propeta, gipasulod na natuhuan. Pabayaan naman. Presentar nila, may nga pagka-presentar from the Bible to the Book of Mormons. Will arrange ka pag-presentar. Kagdayon, pagkatapos, namangkot ko. Sir, gusto lang ko mamangkot sini. Ito kay ang inyong ngalan, Church of Jesus Christ in the Latter-day Saints. Katapusan sa kapanahunan, kung sa kuan pa, Iglesia ni Cristo sa katapusan sa kapanahunan. Gibasa ang Hebrehanon Kapitulo 1 hangtod sa 2. Ano gani sa English version? Ining word, in this last days. But in this last days, He has spoken to us by His Son. Singganan ako ang missionary sa Mormons. How can you interpret this passage of the Scriptures? In the King James Version nga imo gidala. Naurungan siya. Tungod kay ang buti pahangop sila doktrina nga diin sa last days propita gihapon ang saligan sa Dios. Kag diri sini gipasulod si Joseph Smith. Kag dayon gibutangan kasaysayan nga ang duha ka tribo naglayas dito sa Israel kag nagmigrate diri sa Amerika. Kagidugangan kasaysayan nga si Kristo Isus sa ginlansang sa cross 40 ka tuig nga halin sa paglansang pagkabanhaw 40 ka tuig nga nagkadto sa langit. Kag dayon gibutangan tradisyon nga ining 40 ka adlaw nagkadto ang Ginoo sa Amerika. Kag dayon nagsiling, I was crucified at Jerusalem. And that is the problem. Nga kung kita hindi ta kabalo sa pagpamuhat sa Ginoo sining katapusan sa kapanahonan, imo makita patuhuon ta sini nagtuhaw nga mga propeta. Lantaw ka sa YouTube, lantaw ka sa Facebook, purti kadamo propeta. When I was in the World Mission, makita na ko na, when I was in the World Mission, under the leadership of Brother Tam Udaod, we received an invitation. You're invited to attend the seminar of Prophet Amuni so-and-so. Pero kung imo tanaw na, allow me, amo na nga kung may magkadto gani sa inyo, nga propeta, kinahanglan inyo ni tunaan. Tungod kay,
kung imo lang taon, theologically ha, imo makita iya, ang New Testament mabasa nimo prophets. Pero sa Old Testament, mabasa nimo office of the prophet. Ito says, kung ikaw gianuin sa Dios sa Old Testament nga propeta, imo na opisina. Masugot ka kasi di, managna ka kasi hindi propeta, kagid kaangay sa gitag. Pero sa New Testament, at the time nga din ang gipur out ang balaan nga espiritu dito sa Acts chapter 2, imo makita iya, anyone kung ang Ginoo magamit sa imo, pwede ka nga magamit sa Ginoo without just any consideration nga kinahanglan kabutangan ka opisina sa pagkapropeta. Tungo kay sa katapusan nga kapanahonan, tandaan ninyo ni mga utod, hindi kita magpainto. Ang Diyos ya makighambal na sa aton pagi kay Kristo Jesus. Everybody say amen. Amuning sa charismatic ag Pentecostal, amuning ini na kon madawat na puro na lang propeta na nga kinala mahibalotas ini. Dayon padayon tadyotay. Gusto na kon nga kon. Each prophet could present only part of God's revelation. Na? No one in them could present the full revelation of God. Hindi gini sila kapresent. Wala, partial lang nga revelation. To kay the full and final revelation of God is found in the person of His Son, Jesus Christ. Lapakan na ito na Ginoo. Anong hambal niya sa San Juan Kapitulo 14? Allow me to explain sa niya. Nagsiling si Filipe sa iya, Ginoo, ipakita sa amon ang amay, kag tama na ini para sa amon. Ipakita sa amon ang amay. Kay pirmi gahambal ang Ginoo sa amay mo. Sila ni Filipe, ipakita lang sa amon ang amay, tama na sa amon. Anong ang hambal ni Ginisos? Nagsabat, aton basahon, nagsabat si Jesus, dugay na ang aton pag-inupdanay Filipe. Pero wala pagid gali ikaw makakilala sa akon. Dugay na nga mo aton pag-inupdanay, pero wala kakakilala sa akon. Basahon na ton, ang nakakita sa akon, nakakita man sa amay. Palagpakan na to na Ginoo. Kagdayon, siling pa niya, nga nagsiling ka pang ipakita ko sa imo ang amay. Dayon, padayon pagbasa. Ano? Wala ba ikaw nakapating ako ara sa amay? Kag ang amay ari sa akon? Ang mga pulong nga akon ginambal, Filipe, kung imo lang taon, sa inyo hindi inihalin sa akon ang amay, nga ari sa akon, amo ang nagahimo sa mga butang, nga akon ginahimo. Plakpakan na ito na Ginoo. Ito says, Jesus Christ is the fullness of the revelation of the Father. Muna nga, diri po nagtalang ang wanis. Kagdayon, ang 11 nagsiling. Basko kunta. Magpati kamo sa akon nga ako aara sa amay, kag ang amay ari sa akon, kag hindi niyo gusto magpati nga akon gisugid, patihin na lang niyo ako tungod sa akon mga hinimuan. Palpakan na to na Ginoo. And that is the mystery of the triune God. Na nga sa tanan nga nagtamay sa doctrine sa Trinity. Maluoy ko. Sa tanan nga nagtudlo nga si Kristo hindi Diyos, maluoy ko. Na pinagi sulit-sulit sa Biblia nga siya anak sa Diyos. Palpakan na ito na Ginoo. In a logical term, may karbaw bala nga mamata sing kanding? May baboy bala nga mamata manok? Hindi. Kung baboy gani siya, ang yes, bata baboy. Kung imo makita ang amay ni Kristo Jesus Diyos, waay gid
pinakapiki nga doktrina kung imo ihambal nga si Kristo hindi Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Sa dira nga nag-istoryahan ay kami sa ministro sa Iglesia ni Kristo. Iya ko namangkot gi ko sincero. Ing kumig sincero ni kag pamatud-an nakon. Kung mabasa mo nga si Kristo hindi Dios, maupod ko sa imo dayon. Pabautismo ko sa inyo grupo. Mabasa mo lang sa Biblia nga si Kristo hindi Diyos. Sila siya sala na nga pamangkot. Ang imo ipamangkot kung ang Diyos tao bala. Gilubad na. Tukay hindi mabasa nga si Kristo hindi Diyos. Ang mabasa nga si Kristo Dios kag si Kristo anak sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Amo na nga dirita magpakamatay sini nga doktrina tungod kay nagatudlo nga si Kristo Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Kag dayon padayon jotay. Sa pagkamatuod ginasugid ko sa inyo nga ang nagatuo sa akon magahimo man sa tanang mga butang akong ginahimo. Mabalik kita dito sa aton introduction. The writer gives 6 facts to show how great God's Son, Jesus Christ is. Sini nga, kung basahon nimo ang Hebrews chapter 1, kag ang bilog nga libro sa Hebrehanon, makita nimo 7 ni, pero tungod kay ang oras naton atod ginakonsiderahan, 6 lang. Basahon naton, God appointed His Son to own everything. Sino ang gitulinan nga mag-angkon sa tanan ng mga butang? Si Kristo Jesus. Palakpakan nato na Ginoo. Makanto kita ikaduha. God created all that there is in space and time by His Son. Makanto kuno kita sa Hilonggo rin tong aton gibasa sa tong Bernes. Hilonggo. Mabalik kita sa teksto. Gusto na kon nga klaruhon na to ning anom kakamatuoran. Okay. Siling padre, basahon na ton, sang unang nga panahon, malaktod ta, sang unang nga panahon, madamo gid. Dito na isa number 1. Sang unang nga panahon, madamo gid nga bisis nga naghambal ang Dios sa aton mga katigulangan sa nagkalain nga paagi, pinaagi sa mga propeta. 2. Versikulo 2. Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw naghambal siya sa aton paagi sa ianak. Dunganan ta pabasa. Paagi sa iya ginhimo sa Dios ang bug-os nga kalibutan. Hindi ginhimo ang bug-os nga kalibutan para sa aton. Hindi ginhimo ang buos nga kalibutan para sa mga sapat, para sa pispis kag isda. Ginhimo ang bugos nga kalibutan paagi sa iya anak. Palakpakan nato na. Jesus Christ is the reason of all created nga mga butang. Dayon siling pa niya, kagsiyaman, basahon na ton, kagsiyaman ang iya ginpili nga mga tag-iya sa tanan nga butang. Sino ang tag-iya? Si Kristo Jesus. Hindi ka ang tag-iya. Manager ka lang. Nga, siling pa ni Apostol Paul sa Timothy, nag-abot ka diri nga waay kasing dala. Mapauli ka nga waay dala. Tukay hindi ka ang tag-iya. Everybody say amen. Amo na nga kung maintindihan mo ang mga butang nga gipauyatan sa imo, hindi ka magpang-alang-alang sini sa pag-usar sa gitawag isakto nga pag-usar according sa purpose sa Dios tungod kay hindi ni tanan nga tion manginara sa imo. Palakpakan nato na Ginoo. Everybody say amen.
Hindi kagid. One of the fullness of the revelation nga diin arita sa kalibutan, hindi ta ang tag-iya. Kay sa universe, isa lang ang tag-iya. Ang giapuin sa amay nga amo ang iya anak kabugtong nga si Kristo Jesus. Palakpakan nato na Ginoo. Ito sis, para sa aton kung gipauyatan sa aton nga mga butang, gipatilaw ta sa sini nga mga butang, we are so privileged. Purti nga pribiliyo ni, gipauyatan ni, ito kay may purpose. Apostol Paul sa nagwali siya, sa pinaka mga maalam nga tao, nagsiling si Apostol Paul, ang ulan, ang kabuganaan nga inyo gin-enjoy, ginalaw ni sa Ginoo nga inyo ma-experiensyan. Agud mangita kamo sa iya nga naghatag sa sini nga mga butang. Palakpakan na to na Ginoo. Ito sis, kung mag-enjoy ka sa sini nga mga butang, gihatagan kasing tinion nga din makatilaw sa mga maayo nga mga butang. Hindi na kagito kamasaan mo hantod ka mapatay, kundi pangitaon mo ang persona nga amo ang rason nga katilaw ka sa sila nga mga butang. Amo na nga mga tao nga diin maalam, nga nagapangita, diini nga mga butang, ang source sa sila nga mga butang, amo nang mga tao nga anuman ang matabo, mapasalamat gina sila, tukay nakahibalo sila, nga hindi ni ila, gipatilaw lang sila sa mga butang nga ginhatag sa Jesus. I-question, isa ka question, ni San Juan Bautista sa mga religious people sa iya panahon. Siling pa niya, ano ba lang ang mga butang ang ara sa inyo nga way nyo gindawat halin sa Diyos? Kaya ako nagapati, ang mga Pharisees, ang mga scribes, way katingog. Tukiway ta mga butanga, way ta butanga aton. Kung imo lang taon niya, Aristotle Onassis, gibasa na ko na iya kaagi, sa dira nga nagpatukod siya sing gitog multimilyon nga gitawag ya oil tanker nga magkarga sa krudo kag dayon halin sa gitog Middle East pagkato sa Europe tungod kay oil tycoon siya. Pagdidikit, ginpayaw niya nga iya kamot, subong sayin sa kadalagan. Pero ang nakalain lang amo ni. Lain si Aristotle Onassis kaysa ato. Hindi ta pala kamanggaranon sa iya. Pero nagbayaw ta sa kamot. Nagkilala nga ang tag-iya sa mga butang iya sa Diyos. Nagbayaw si Aristotle Onassis as the sign that he was in the top of the world. And that was his problem. Napatay siya, kung basahon ni mo kasi napatay siya nga miserable. Kag sa iya lungon, isa sa mga maalam nga tao, nagkadto siya amigo niya, ginlantaw kung may dala si Aristotle Onassis, bisan isa lang kasintimos way sa dala. Nga, nagabot siya sa kalibutan, sunod sa Biblia, way sa dala, mahalin man siya nga way na dala. Pero pasalamat ta nga giedukar ta sa Ginoo nga mahalin man ta sa sini nga kalibutan, pero ang naghatag sa mga butang sa aton gisimba, aton gialagad, aton gipasalamatan, kag aton gidayaw. Kag dayon, ikatatlo, the sun shines with God's light. Dito sa gitawag yung Mount of Transfiguration, dayon na sige lansang sa cross. May demonstration of power and wisdom. Nga matawag na tontong mount dito sa experience sa Mount of Transfiguration sa Mount Tabor, nga demonstration of power and wisdom. Tungod kay nakita ni San Juan, nakita ni gitawag ya Santiago, nakita ni Pedro, ang way nakita sa iban nga mga apostoles. Nakita nila nga sa didto sa gitawag ya sa gitawag sa bukid, sa nangamuyo si Ginisos, gulpi nagsiga ang iya bayo kag ang iya hitsura.
shining, gitawag sa mga theology, Shekinah, light and glory. Kagdayon, may duha ka tawo, may duha ka tinuga nga nagpalapit. Kag-identify ni sa tatlo, San Juan, Santiago, kag si San Pedro. Nga ang isa si Moises, ang ikaduha si Elias. Nag-istoryahanay ni tatlo. Kagdayon ang suggestion ni Pedro, siya do katahom kung aton sakyan, nami nga suggestion. Siling siya, Ginoo, mag-ubra kami payag. Ubrahan ka na mong kubo. Isa kay Moises, isa sa imo, kag isa sa kay Elias. Kagdayon, basahan yung Biblia. Ang ikaduha nga senaryo, gikupuan ining tatlo sa panganod. Sa dira nga giputos ning tatlo si Elias, si Santiago, kag si Kristo Jesus, ang anak sa Dios, ginputos sa panganod, may nabatian nga tingog halin sa babaw, kag ini nga tingog naghalin sa amay, nga nagsiling, ini amo ang akon anak nga pinalangka, nga sa iya nagakalipay ako. Pamati kamo sa iya. Ini ang akon anak na pinalangga, nga sa iya nagakalipay ako, pamati kamo sa iya. Kag ang gitawag daw tabil nga panganod, ginkuha, kag wala na si Elias, wala na si Moises, ang nabilin nga nagtindog amo si Kristo Jesus. Palpakan na ito na Ginoo. Amo na sining katapusan sa kapunan, utod kagabihan. Ang sentro nga aton higugmaon, amugid si Kristo Jesus. Palpakan. Ang sentro nga aton nalagharon, amugid si Kristo Jesus. Ang sentro nga aton natagan sa mga paghimaya kag mga pagdayaw, amugid si Kristo Jesus. Palpakan na ito na Ginoo. Akong gibasa isa sa mga gitawag kay Saint Chrysostom kunoy ko nagsala. Isa sa iya gitawag libro nagsila siya. May tatlo ka butang nga problema naton. Kag ini nga problema ni sa nagligad, problema ni karon, kag problema pa ni sa palaboton. Kag isa lang ang sulbad sini. Ano ni nga kinaiya? Kag gitawag iya sa Latin nga word, animalitas sensualitas. Ano ni? Nga din imo makita iya, related ni sa immoralidad. Related ni sa nagakatabo karon. Nga diin, hindi na nimo maintindihan. May homosexual, may heterosexual. Ano na lang nga sexual? Na hindi na nimo maintindihan. Isa sa problema sa Lutheran Church nga di naghalalin ang mga tao sa simbahan. Suno sa dokumentary, nag-ordin sila agi nga pastor. Di kung agi nga pastor ano? Kagdayon ilagin alaw ang same-sex marriage. Nagkasal sila, laki kag laki, babae kag babae. And that is animalitas sensualitas. Manang hambal blan akon, may nangumpisal ko no.
Ang Padre, gusto na ko nga ikumpisal ko ni sa imo. Seryoso ni para sa ako. Siling ko ang pare, ano man anak? Ang akon balanubya. Daw hindi ko kaintindi. Inang maglakat kami sa dalan. Gusto siya maglabing-labing kami. Siling ang pare, parang aso. Bisan sa dalan, galabing-labing. Siya ara, papadri, kung imo makita, maligo kami sa beach. Gusto siya maglabing-labing kami. Siya parang isda. Na, siya, ari pa ang problema. Disimbre ito mo, na nagkumpisal. Siya, hindi ba may simbang gabi ta? Sa hindi pa na, may ara pa pa di katatlo. Kung ara gani kami mag-istoryahan na sa punuan sa kahoy, gusto siya maglabing-labing kami. Siling, parang unggoy. Siya ang pinakasubo, gid. Simbang gabi, gusto siya maglabing-labing kami. Diri sa simbahan. Siya, parang ako. Utod kagabyan, hindi kita kalikaw. Tandaan tani, waay abilidaran sa aton sini nga makasalba. Tungod kay amuni ang kaluyahon nato. Except kung ang Ginoo ara sa aton, pagpakan nato na Ginoo. Ikaduha nga sakit siling pa ni Chrysostom, even sa Pilokalea. Gitawag, loving material things. Masugot kag sa hindi may paghigugma kita sa material ng mga butang. Kag ikatatlo siling pa sa sining church fathers, loving to be praised and appreciated. Amo na nga may mga tao gid even sa tukar nagtinguha gid nga mag-evolve agod nga maapresar. Ining tatlo ka kaluyahon siling pa sa mga church fathers amo ni nagtulod sa tao nga naging miserable ang tao. Pero kung ara si Kristo Jesus, palakpakan na ito ng Ginoo. Kung ara si Kristo Jesus, initanan ng mga butang, malampuasan niya, tungod kay imo makita iya, si Kristo Jesus nagmadinalagon sini nga mga butang. Napatay siya nga way sala sa sini nga mga butang. Kag si Kristo Jesus may solusyon sini. Nga diin sa mga material nga mga butang diin ara ang aton huyog. Hindi problema ang gitawag, hindi problema kung imo makita, giagrihan ni sa mga church fathers, hindi problema nga din may kinahanglan ka sa mga material nga mga butang. May paghigugma ka sa material nga mga butang. Tungo kay natural na para sa imo. Pero ang pinakatahom, paintindihon ka sa Ginoo nga may sobra pa sa material nga mga butang nga imo higugmaon kag ini amo si Kristo Jesus. Palpakan na to. Entonces, nga imo makita ang imo panimala, ang material nga mga butang secondary lang na kag ang pinakataas nga paghigugma nga imo ginadulot dira kay Kristo Jesus kag ini tanan nga mga butang iarin sa Ginoo tungkol kung may gugma ka lang kay Kristo Jesus ini nga mga butang imo makita hindi ni delikado sa imo magamit mo ni para kay Kristo Jesus. Mapakan na to na Ginoo. Kag dayon kung imo lang tao ang hando mo nga gitog you will be in the top of the world. Ang handom ni mo nga i-promote ka, hindi ka ang magbitbit sa imo kaugalingon sa promosyon. Tandaan ginyon hindi ka magbitbit. Kaya kung ikaw ang magbitbit sa imo kaugalingon sa promosyon, pariya ka sa iban nga damo matapakan ka. Damo ka masipaan. Tungog kay amo na nagakatabo. Pero kung ang Ginoo gani magbitbit sa imo, ang promosyon nga imo madawat, waay paaman nga kasakitan. Palpakan na to na Ginoo. Entonces,
ang Diyos ya, amo ang sabat sa tanan nga mga butang. Makato kita sa ikalima. Ikalima. The Son shows us what God is like. Isa sa mga butang diri nga pinakanami sa Ginoo, kung ikaw ya mag-alhagad sa Ginoo nga matuod-tuod, maintindihan mo kung ano gid ang Dios palakpakan nato na Ginoo, because Jesus Christ came forth from the Father. Sila pa niya, halin ko sa Amay. I came forth from the very bosom of the Father. Ito says, Jesus is the extension of the life of the Father. Ito says, mahibalaan mo ang Diyos. Mahibalaan mo ang Diyos, ganit gugma siya, tungod kay si Kristo Jesus. Imo makita, persona sa pagigugma. Mahibalaan mo nga ang Diyos, imo makita iya interesado sa pag-ayo sa imo balatian tungod kay si Kristo Jesus sa diri sa kalibutan, damo nga mga balatian nga iya ginayo. Palakpakan nato na Ginoo. Mahibalaan mo nga ang Diyos nga mo pakaon gid. Tungod kay makita nimo si Kristo Jesus nga sa dira ang 4,000 kag 5,000 ka mga tawo nga dinway pagkaon, gipakaon sa pila ka tinapay kag pila lang ka isda. Ito says, the fullness of the revelation, the Son shows us what God is like when we love to know Christ. When we also come to know God. Amo ning pinakataho mo. Mula nga ang San Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Sabi ko, testingi ko, no? Basahon ta. Ako, kag ang Amay isa. Ako, kung patindugon na ito si Brad Tirso, ako, kag si Tirso, isa. Nga siya lang makasiling sini, tungkay siya halin sa Amay. Kagdayon, palihog day, padayon dito. Kaya anom lanim, the Son, Jesus Christ maintains all things. Muna makasiling ka nga. Sabi mo lang, ari ang sekreto. Hindi ni kay, huwag ko kapanikal ha. Tuod ni. 18 pa nagmasakit ako. Kag ini nga masakit, gabalik-balik ni. Pero, sa 69 ako, huwag pa ko napatay sa sini nga masakit. Pagpakan na ito na Ginoo. Sa dira nga, dito ko sa Word for the World, sa World Mission, paupirahan ko. Waay ito natigayon. Araan na ang daw kitog drawing sa problema sa akong tinai. Ang ako ng pasalamatan utod kagabi. Nga, hindi tanan nga, hindi na kon mabatyagan ang balatian. Pero sa panahon nga magsukmat ganini nga balatian, isa lang kagikabutang ang ara ko sa panahon nga hindi ko kuhaon sa Ginoo kung hindi pa niya kabubuton. Pagpakan na ito na Ginoo. Kaya kung kuhaon pa ko niya, halin sa 18, 69 ako. Amo na nga asubong sina, bisan ka mo. Sugid ka mo nga may high blood, sugid ka mo nga may mga balatian ka mo nga gibatyag, pero nga buhi ka mo. Tungod kay ang humble sa Biblia, imo makita Jesus Christ word of power maintains all things in its proper place. Hindi ka pakwaon sa Ginoo kung hindi pa nimo mahimo ang ipahimo sa Dios sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Kagdayon Jesus Christ will cause all things to complete His plan. Ito says, kung gusto ka nga makumpleto ang plano sa Diyos, just form an attachment to the personality of the Son of God. Palakpakan na ito na Ginoo.
Hindi pag itugot nga din imo makita matuman ang plano sa Dios sa imo aside sa gitog pagbulig kag pag-maintain kag pag-assist sa Dios sa imo. Imposible na matabo tungod kay imo makita matuman lang ang plano sa Dios sa imo kabuhi kung ikaw continuously unceasingly nga nagatapi kay Kristo Jesus pagpakan nato na Ginoo sini. Kag dayon kun imo he made all things na he made all things and he owns all things in heaven and on earth. Tandaan natin. We must be convinced about this truth. Nga ang nanag-iya sa mga butang sa langit kag sa luta, hindi si Satanas. Klapakan nato na Ginoo. Sa Satanic Bible, ilang gitog na, ilang Satanic Bible ko na, the black book kuno na. Giangkon ni Satanas nga siya ang tag-iyas tanang mga butang. Kakon, maghimo ka referensya nga papatihon ka, itudlo ka sa pa-Austrian age adto si Paus na nag-ayo sa kay Satanas nga tagan siya unlimited nga wealth, kalipay at the expense sa iya kalag. Ito si Satanas makapalipay sa tao, makahatag sa tanan nga magbutang gikinahanglan sa tao, pero barter ang iya kalag. Pero ang tuod gid si Satanas illegal nga squatter ni. Palagpakan na to na gid. Illegal nga squatter. Hindi ni siya amon tagiya. Amo na nga sa dira nga ara ka sa Ginoo, gitawag ara sa imo ang titulo. Ano ang titulo? Ang ginhambal sa Dios sa imo, amo ning imo titulo. Nga kung iskwato ni Satanas ang imo gitawag ginhatag nga inheritance sa Dios sa imo, kinahanglan gamiton mo ang imo titulo kag din singganon mo si Satanas nga din hindi nako imo tao nako sa Dios, tao nako sa Ginoo nga amo ang tag-iya sa tanan nga mga butang. Halin ka na diri sa amuning gitawag ya titulo. Nga sa sini nga gitawag yung mabasa mo ang Kolosas Kapitulo 1, versikulo 17. Anong hambal? Aton dunganan. Sa wala pa mahimo ang bisan ano nga butang, si Kristo ara na. Palpakan na ito na Ginoo. Wala pa si Lucifer. Lucifer was a created being. Wala pa ang langit. Wala pa ang duta. Amo na nga si Job dito sa iya gitawag ka si Job dito sa Revelation sa Job imo makita wala pa ni tanan nga mga butang. Ara na siya. Kag dayon ara nako sa tupad sa Creator as a master worker ang naghambal sini hindi kay lawglahog nga tao hindi lang kay si Job kundi ang naghambal sini si Solomon sa iya pagpanalawsaw sinugid ang Creator sa bilog nga kalibutan. Nga isgutan ta na dason. Liwaton ito mula pagbasa tungod kay ikapila na ganita. Day, ikalima na. Kasi, pasahon ta. Sa wala pa mahimo ang bisan ano nga butang, si Kristo ara na. Kag paagi sa iya ang tanan nga mga butang na hamtang sa husto nga lugar. Pagpakan na ito na Ginoo. Amo na hindi ka magmahay nga ari kas kadis. Hindi ka magmahay nga nataw kas bantayan. Hindi ka magmahay nga nataw kas sa bisan diin tungod kay giplaster na sa Ginoo ang imo natawhan, ang imo pitsa nga matawo ka tungod kay ang purpose sa Ginoo nga gibutang ka dira to ka may purpose nga sa imo natawhan diin ara ka nag-istar mahimaya kag matuman ang plano sa Dios. Everybody say amen. Ito si kung gibutang ka dira, kinala mahibalo ka nga may planong ipabuhat ang Diyos. Ay nakaproblema karon sa politiko amo ni. Sa mga luwas lang sa mga maayo. Kay hindi ta na politiko malain. O latobla na ang aton uto ni politiko man ni. Pero imo makita naminsar siya sa problema sa tao. Testimony gina na mati. Minsar siya. Ay mo makita iya nga kung magbaha, ano nalani nga mga tao. Pero ang iban nga politiko na minsar blas ni. Naminsar blas ang baha.
ang gipinsar, paano nga makortahan ang baha? Everybody say amen. Everybody say amen. Ulat tabla na karon. Ano natabo ni hantod karon ginagubot mo? Ara na nang gitawag mga kawatan na identify na pero uay na priso. Sa una kuno ang kawatan gabunit. Karon ang kawatan ga Amerikana na. Amo na nagakatabo. Nga way na intindihin nila nga gibutang sila sa Ginoo, hindi kay gitawag anong rason kundi gibutang sila sa Ginoo dato kay may purpose nga din mag-alagad sila sa Dios kag mag-alagad sila sa ila mga tao. Palakpakan nato na Ginoo. Pero ano tabo? Ang ila gialagaran hindi ang mga tao kag Dios, ang ila gialagaran ila kaugalingon. Everybody deserve themselves. Ang ilang higugma, hindi ang Diyos kag ang mga tao, kundi ang ilang higugma, ang ila makuha sa mga tao. Ang tanan nga butang nahamtang sa iya husto nga lugar. Utod kagabyan. I would like to see it with honesty. Bisan hindi ka pa sa isakto hindi ka sa isakto nga lugar. Tungod kay it is agreed by so many wise people. Tandaan nimo ni. Kung gusto ka mag-uswag, may 3 ka butang nga imo ginasiguruhon. Una, isakto ka nga tao. Isakto ka nga tao. You are a right person. Tungod kay, kung hindi ka nga isakto nga tao, bisan ibutang ka pa sa isakto nga lugar, hindi ka mag-uswag. Tinuntukan man nimong isakto nga lugar. Everybody say amen. Ito sis, kinahanglan ning 3 gid magsunod. Right person, in a right place, in a right time. Isakto nga tao, sa isakto nga lugar, kag sa isakto nga tion. Kay bisag isakto ka pa nga tao, tandaan na to, isakto, ara ka sa isakto nga lugar, kung kay sa isakto nga tempo, hindi ka gid magmadinalangon. Because God always move according to time and season. Pagpakan na ito na ginagawa. Sino nga mga tao nga may abilidad sini nga mag-uswag? Ang Kristohanon, pagpakan na ito na Ginoo. Ito kay ang Kristohanon, amo lang ang mga tao nga gitudloan nga maginisakto ang karakter. Amo na kung ang isa ka tao nga matutong, imo makita, muubra na sa kumpanya, muubra na sa anong ulubrahan, imo makita hindi na siya gitog sa lawayon, pangitao na siya, kaglagso na siya sa pinakataas nga bili. Example, membro ni Lili, si Tim. Sa dira nga nagbulos ko sa ako nagpastos Toledo before si Lili nagbulos. Nakita na ko ni nga tao nga responsable gid. May paghigugma sa music ministry. Tutom sa music ministry. Hindi na, ang mga musician dito, wala sila nga, parehang po sa aton, hindi manug-usar pero hindi manugbakal. Manuguba pero hindi manugasto. Amo man na dito sila, what happened sa aton, di amo po dito. Pero si Tim Lain, hindi na pag mga instrumento imo makita siya nang gabakal. Iko anong abilidad siya nga tao? Kapamangkot ko anong abilidad siya nga tao? Isa ka beses ginsugat ko niya sa Cebu, sa iya auto. Siya Brad, agi, hindi naman Atlas Mining Corporation karon. Iya na sa SM ko no. Carmen na. Iya na tag-iyas na SM na. Hindi na Atlas Mining Corporation. Giagi ko niya dito sa sulod sa Minahan. Abi mo lang, saludo ang mga security guards. Iya ko gipakita sa wab ko nga ang kadako ang kataas gulo parehas niyo. Ang ligid imo makita lapaw sa tao. Siya mo na
Iko, Brad, ano ging abilidad mo de? Gali kay computer engineering. Sa ga-operasyon ang mina, siya ang gapadalagan sa tanan ng mga makinaryas. Kagdayon, siyado kabutan. Abi mo lang ining bago, sa dito ko. Dito gid na ko nakita nga ang tao nga matarong kag tutom. Ginakawilihan na siya bisan sa kumpanya. May reklamo lang siya nga jutay. Nga sa gauyat siya as computer engineer. Daw, nangita siya promosyon. Nag-absent lang nga, 3 kadlaw. Sabi mo lang, dira ang mga dlago sa Carmen Mining Corporation. Nag-ayo siya kay hindi ka mag-absent, mamirdi ang kumpanya kung wala ka. Ano gingi pangayo? Promosyon? I-promote ka namon. Sweldo, pasakaan na mo imo sweldo. Sila yung sitem, ano man lang nga promosyon, himuon ka nga chip, pero bilog na nga simana, mag-duty ka. Kag amo ning sweldo mo, hindi na nimo ni pangitaon dito sa guwa, amo ning sweldo mo. Abi mo lang, dako nagbilib sa iyo. Ano? Singkanan niya ang mga staff sa Carmen Mining Corporation. Ano? Domingo, padyutihon ko ninyo? Siya, oo. Inyo lang ang promosyon. Kay hindi na kon i-barter ang akon pag-alagad mo Domingo kay ara ko sa praise and worship team. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na ang mga tao nga right people. Gibutang sa Diyos sa right time, kagibutang sa right nga lugar. Makadiman siya. Sabuy no, kung mag-amo na, siling ko no ang staff sa mining, konsiderahan ka namon. I-promote ka, pero di-off ni mo Domingo. Amo na ang Ginoo. Kung ara ka sa husto nga lugar. Everybody say amen. Dayon, ang size. The Son, Jesus Christ, give His life to make us clean from all sins. Huwag na akong gilista itong 7 kay dugay na ito. Si Kristo Jesus, ginhatag niyang iya kabuhi, utod kag abyan, aron malimpyuhan ta sa aton sala. Palakpakan nato na Ginoo. Ito says, kung may Christmas sa palabuton, kinahanglan makaintindi ka before sa Christmas nga ang reason sa Christmas nga amo si Kristo Jesus nagkari siya ka naghatag sa siya kabuhi na tao siya sa pasungan agud limpyuhan ka sa imo sala. Palakpakan nato na Ginoo sini. Ito says kung hindi nimo ni maintindihan sa Christmas, bisan ano kasadya ang Christmas mo, bisan ano ka malipayon ka sa Christmas mo, bisan tinulin ang imo mabaton nga gitog mga regalo, waay na sing kabuluhan, waay na sing pulos kung hindi ka malimpyuhan sa imo sala. Palakpakan nato na Ginoo. Tungod kay ang reason nga diin ari ang Ginoo na tao sa pasungan, agud limpyuhan ka sa imo sala. Palakpakan nato ni. All men and women have done wrong. Way isa sa aton way naghimo sala. Way isa. Isa lang ang way naghimo sala, si Kristo Jesus. Palakpakan nato na Ginoo siya. Not one person who is right in God's sight. All have sinned and fall short to the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. Why? Why? Kagdayon, God is so holy, basahon na ton, God is so holy that nothing wrong can live with Him. Hindi ginaton pag-intuon ang aton kaugalingon, nga diin,
kung makasasala ta nga mapatay, maupod ta sa Ginoo tungod kay ang Biblia nagsilig hindi makig-upod ang Ginoo sa makasasala. Palakpakan naton ang Ginoo sini. Ito says tungod kay hindi siya makig-upod sa mga makasasala, sa kalag sa makasasala, sa hindi pa mapatay ang makasasala, kinahanglan mag-encounter sa kay Kristo Jesus. Kinahanglan mapatawad ang iya sala. Kinahanglan nga maumpawan sa siya ka makasasala, nga mapatay siya, nga limpyo siya sa atubangan sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. May isa ko kagitawag tao nga din tigulang na to. Stu Imok. Amo to siya kasalawayon pero may naintindihan biya siya. Sa dira nga naggrabe siya. Siling sa siya bata. Kuha atong pinakaputi ko nga bayo. Kag ang puti na ko nga dilargo. Ilisi ko ninyo. Ilisi ko ninyo. Gidali-dali pag-ilis. Sige ba si mapatay ko? Karon way man siya napatay. Naagahan man. Kag dito ko gaputi siya. Ikuno nga gaputi ka man. Sabi mo lang, ang puti nga bayo, kag ang puti nga dilargo, nagpaintindi na nga willing ka magpatinlo sa Ginoo antes ka mapatay. Nagpaintindi, kaintindi siya nga sa antes ka nga mapatay, kinalan matinluan ka sa Dios. Pagpakan na to na Ginoo siya. Kinanglan i-purify ka sa Dios. Tungkol kay hambal sa Biblia, blessed is the pure in heart, for they shall see God. Bulahan ang maputli si tagipusoon kay makita lang Diyos. Jesus Christ, the Son of God, came and was perfect human being. Perfect siya. Amo na gitawag niya kung imo makita, combination sa si divine and human. Perfect siya nga tao. Sining pa niya, hikapa ko ninyo, may unod ko kag may bukog. Pero, waay siya sing sala. Kagdayon, at the same time, He was God in a human body. Amo na nga, ang pagtapik sa sini nga Ginoo, hindi ka gidristante. Pagpakan na ito na Ginoo. Ang pagtapik sa sini gani Ginoo utod kagabyan, makasilibrar kagid sa Christmas nga isakto. Ano gani rin ang topic na sa fasting? Ano ganitong imo, ano ganito? Be? Ano gani? Halini sa gitawag Rino Artificial Intelligence Laboratory. Celebrating, aton gitawag basta, celebrating Christmas. Is it acceptable to God? Personally, socially, and spiritually. Nga subog sini, tungod kay, pasalamat ko sa nagligad nga Christmas, waay may mga tao nga nag New Year's resolution pero may mga tao gid sa simbahan nga imbes mag New Year's resolution nagpasalamat sa Dios nga nakasurvive sa pagselebrar sa Christmas nga way nag-upod sa pagpatuyang sa pagpakasala palakpakan nato na Ginoo na nga siling pa kuno sa magkumpare sila pare bag-ong tuig karon may New Year's resolution ko pare. Biyaan akong pagkababaydor. Biyaan akong pagkasugarol. Biyaan akong pagkapalahubog. Biyaan akong pagkadurogista. Siling niya kong pare, maayogin pare. Kaya nakadesisyon ka na. Pero may ibilin ko pare. Nga hindi na ko na biyaan. Mintinahon ko na. Siling ko no ang siling ko na yan ko pare. Ano man na? Ang akon pagkabutigon kag pagkatikalon. Siling iyo kong pare, di amo gyapon ang matabo sa imo eh. Amo gyapon ang matabo sa imo. Sa sini nga Christmas, aton gitun-an na si Kristo Jesus ang fullness of the revelation of the Godhead. Palakpakan na ito na gito.